Breaking news po mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta, meron ng pasabog dito sa nangyari sa 4 na miyembro ng 18 Brave Marines. Mga kababayan, dahil nga tila lumalabas na yung mga salaysay ng 4 na miyembro ng 18 Marines ay bumaliktad na sinasabi nila yung kanilang naunang salaysay nung sila ay nasa pag-iimbestiga ng flood control, binawi po at sinasabi nila ito na raw yung totoo na kanilang salaysay. Nako po mga kababayan, tila bumabaliktad po ang lamesa kung anong ginawa po nila sa mga senador gaya kina Chis Escudero at dito kay Hestas Barabas, Joel Villanueva, ito rin ang ginagawang panghaharas sa mga Marines. Kaya ngayon mga kababayan, pinapalabas pa na sila Marcoleta ay nangako ng malalaking halaga o milyon dito sa mga Marines para lang siraan at manira sa mga nasasangkot sa isyong ito. At sabi rin ni John Vic Rimulya at itong BRC chairman na galing-galingan, nagdrama. Salamat sa Diyos daw at naliwanagan ang isipan nila. Ito ang sinanbitla ni Erwin Tuplok. Hindi nagulat sa pag-urong ng pahayag ng 4 na bodyguard daw. So dito pinapalabas nila si Marcoleta ng masama. Isipin nyo mga kababayan, baliktad na ang hustisya sa Pilipinas. Kung sino ang nag-iimbestiga, yun ang nakukulong. So dito mga kababayan, may pasabog po ang Net25. Dito rin po, nako magugulat kayo, may pasabog si Levito Baligod. Yung kanyang yung Brave Marines mga kababayan, tila kinulong na po sa Las Piñas. Ito pong sabi niya, nangihingi ng tulong po. Ito pong sabi, mga kababayan, pwede ba ninyo kaming samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula alas 8 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa napraprocess ng court ang piyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Nako, baka takutin din yung natitira na 14 kasi 4 na ang bumaliktad. Kung ano-ano na naman ang gagawin nilang pananakot at panggigipit. So dito mga kababayan, panoorin natin ang pasabog ng Net25. Magugulat po kayo dito. Ito po mga kababayan, may pasabog po ang Net25 na hindi nyo kakayanin. Talaga naman mga kababayan, kahit sila nalulungkot sa nangyari, isipin nyo si Caro Dante Marcoleta, magbabayad pa. Anong mapapala ni Senador Rodante Marcoleta para manira at siraan yung mga congressman, siraan yung mga nasasangkot sa flood control issue? Saan kukuha ng pera si Marcoleta? Di ba mga kababayan, kung sinong nag-iimbestiga dito, alaka, sila ang nakukulong. Ito, pakinggan po natin ang pasabog na ito. Tila hindi na maiimbestigahan ng flood control issue. Ang iimbestigahan na si Cayetano sa Taguig. At dito sila Marcoleta na ang madidiin, sila Mike Defensor at yung mga Marines. Ang kanilang ipapakulong, nako mga kababayan, wala nang hustisya talaga. Yari na talaga. Talagang yung mga naghahanap ng katwiran at katotohanan gaya ni Marcoleta, tila wala nang pag-asa. Nakakalungkot. Ganyan din pong ginawa kay Daniel, yung lingkod ng Diyos nung unang panahon. Si Propeta Daniel ay isang lingkod ng Diyos ito na naluklok din sa mataas sa posisyon sa gobyerno na kung saan si Haring Darius noon
ay itinalaga si Propeta Daniel bilang katiwala at mamahala sa buong kaharian at ang kanyang pangungunahan ay 200 gobernador. So dito mga kababayan, dahil sa taglay na talino ni Daniel, ni Propeta Daniel, kinainggitan siya. So ang ginawa ng mga sip-sip at mapanirang mga katrabaho niya, bakit si Daniel ay gusto nilang patalsik at gawan ng masama, ayun, siniraan nila. Bawal daw sumamba sa kahit anong Diyos. At ang panukalang batas nila ay si Haring Darius lang ang pwedeng sambahin ng bawat nilalang sa kanilang kaharian. So nakarating kay Daniel ito mga kababayan. Kaya ang ginawa ni Daniel, umuwi sa kanilang tahanan. Binuksan ang kortina at lumuhod ito at nanalangin ito mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Hindi po ito tumigil sa kanyang pananampalataya at patuloy na nagpuri sa kanyang Panginoon. So dito mga kababayan, isinumbong siya ng mga sip-sip na kasama niya. Isinumbong dito kay Haring Darius na parusahan siya. So ang ginawa nila, inilaglag ito sa yungib. So ang nangyari mga kababayan, imbes na si Daniel ay lapain ng mga leon, so nagulat sila. Nigas-gas wala ito. So ang nangyari, ang inilagay na sa yungib yung mga alipores na nagsipsip kay Daniel. Ayun, yung mga leon, kinain sila. So dito, natutulad si Marcoleta kay Propeta Daniel. Talagang ginawan nila ng masama dahil sa inggit. Kasi si Caro Dante Marcoleta pinagkalooban ng kaalaman na hindi makaya ng mga kalaban. So dito ginigipit, kaya nakulong ito. Mga kababayan, tignan natin ang pasabog ng Net25, magugulat kayo. Flood control. Marami naghihintay ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Oo, na ipagpatuloy. Kasi sabi nila, pag-resume ngayon, na baka ibalik na. Pero, ang iimbestigahan daw, tagig na. Tagig. Tagig na. Nako, hindi na. Hindi na po mag-iimbestiga ang Senado kahit kailanman ng flood control. Nako, hindi pwede. Sabi ni O nakita nyo mga kababayan, kailanman hindi na sila mag-iimbestiga sa issue ng flood control. Bakit? Kay Cayetano na sila nakatutok sa Tagig. At dito yung 4 na sundalong Marines, yun na ang tututukan nila. Na sinasabi na si Marcoleta daw ay nagbayad ng malaking halaga kasama si Defensor. At itong si Levito Baligod, pinangakuan daw ng magandang buhay. So sinasabi dito mga kababayan, pinapasama si Marcoleta. Na si Marcoleta ay talagang nag-iimbestiga lang naman. So kita nyo mga kababayan ang twist nila. Gusto nilang pasamain. Ayan mga kababayan. 4 men who identified themselves as former bodyguards of former Ako Bicol Party List Representative Saldico have recanted, bumawi ng kanilang salaysay, previous sworn statements linking President Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez, Saldico, and other personalities to the alleged delivery of suitcase of cash. Ito na, mga kababayan ko. Matindi po ito. Pinangakuan kami ng mga malalaking halaga. Pinangakuan kami ng malalaking halaga. 4 na maleta boys, itinuro si Baligod, Senador Marcoleta at Defensor, idinawit. Nako po mga kababayan, nasan ng hustisya dito? Kaya ito ng pasabog ng Net25. Marcoleta, may pasabog! Senador Erwin Tulfo Oh. mag-iimbestiga sila Kasi hindi nga natapos Alam mo ba kung sino may sabi na
hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Nako, Teka, yari. siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila Oh. ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social Oo. media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Sarado Closed yung door? pintuan yan, eh. O isipin nyo mga kababayan, si Erwin Tuplok, na chairman ng BRC chairman, BRC chairman, chairman ng Blue Ribbon Committee, na talagang napaiyak daw ito, na sinasabi, salamat Panginoon, purihin ka, dumadalangin ako sa iyo, salamat, dahil naliwanagan ang isipan ng 4 na Marines. Nagliwanag ang kanilang isipan, binawi ang kanilang mga salaysay, at saved na ako. Ito ang sinasabi ni... Ayan mga kababayan, makita nyo, eto, magugulat kayo dito. Magugulat kayo sa kanyang sinabi. Ayan no, salamat sa Diyos! Naliwanagan ang isipan nila. Nanalangin, nagdasal daw siya sa langit, Panginoon ko. Save na ako. Ala ka, yan ang sabi ng mga komento. Meron siyang sinabi, eto, ala ka. Ano nangyari? Si Marcoleta na ang idinidiin dito. At Cayetano, nako po, Ping Lacson. Talagang tila naghahanap ng kaso dito. Boying at Gatchalian talagang porsigido. Nahabulin daw ang mga may sala. At dito, si Atty. Baligod humihingi ng tulong dahil mula umaga daw hanggang alas 8 ng umaga hanggang ngayon, hindi pa ina-approve ng Korte Suprema ang piyansa ng mga natitirang Marines na 14. So, delikado po ito dahil marami pong pwedeng maganap doon. Na-corner na sila doon, baka takutin daw at bumaliktad ito. Naku po mga kababayan, nakakatakot po ito. Matindi, ayan no. Ang tindi nito mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? Talagang wala nang hustisya dito, mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ng mga tao dito. Talagang wala na. Levito, Baligod, humihingi na ng tulong dahil, ayan o, mga kababayan, humihingi ng tulong. Ayan o, mga kababayan o, na baka daw, anong mangyari doon? Ano nung mangyari doon, mga kababayan, kahit baka matakutin sila, bumaliktad ulit kung anong ginawa sa mga nangyari noon kay yung mga senador, bumaliktad yung mga Estas Barabas, ganyan din ang gagawin nila. O tignan nyo po si Marcoleta, hindi nila nagipit. Hanggang ngayon, nanindigan sa katwiran. So ngayon, ang hahabulin na si Marcoleta, halaka. Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Sa Senate. ombudsman yan. Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala Rebulla. opisina ngayon ng ombudsman. Magandang ano? maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, liliit lang. Tsaka, Hindi. meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oho. Ang sabi po ni, pagkatapos ng meeting, dahil lumabas sila, Oo. in-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Naniniwala So, ka hindi na? naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oho. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oho. behind closed door. Di ba? Ba't gagawin? Ayan ang sinasabi natin mga kababayan. Kaya nga si Atty. Baligod,
Nangihingi ng tulong. Ang sabi niya dito, mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa na-process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Kita nyo mga kababayan ko. So ang mangyayari, kukuyugin sa loob. Baka takutin ito mga kababayan ko. Ito ang sabi ng mga komento. Inipit kayo, attorney. Please don't leave the premises. Magtiwala ka sa Panginoon, attorney. Ayan na. Grabe talaga. Huwag kayo sumuko mga Brave 18 dahil lahat ng mga Pilipino ay susuporta at nagtitiwala sa inyo kasama ni Senador Marcoleta. Brave 14, so kanila ang nagkasama yung 4 na bumaliktad. Brave 10 na lang yan. Nako po. Kasama ninyo po kami na inyong mga kapatid, Attorney Levito Supremo Hatol Balikod, ang aking buong pamilya. Ala ka, mga kababayan ko, talagang iniipit na ng iniipit. Nasaan ang hustisya? Gawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi, Jen, Oh. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawing investigasyon? Oh, bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ng lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan eh. At Oo. saka ay gusto din yan, ano din yan eh. Media conscious din yan. Yun nga Oh. pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may Oh. testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo Oho. o nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga ng... Power all your devices with the Ugreen Ayan mga kababayan ko. Ano na ang mangyayari mga kababayan ko? Nag-umpisa sila kay Marcoleta. Inuna yung abogado no senador na matapang. Pero sabi nga ni Marcoleta, kahit nandito ako sa kulungan, hindi tayo titigil, mga kababayan. Tatayo tayo at manindigan sa katwiran. Nako po, mga kababayan ko. Nakikita ng tao. Oh, so ngayon, ombudsman, Ay wala na yan, tahimik na, hindi na natin alam. Kung may kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan, di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Rimoy. Ano kita mo, parang nangingitim sa galit eh. Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Senador. Tito Soto, Rapi, Erwin. Sige, sige. Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, makasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, makurnada pa. And, Kita nyo mga kababayan, hindi na daw papakialaman ni BRC Chairman. Naks naman. Ang flood control ipapaubayan na lang kay Boying dahil marami daw mas importante. Ala ka. Grabe. And the winner is Martin Tamba. Absuelto na naman. Hala ka. Isipin nyo, sabi ng yung 4 na sundalo na Marines, pinangakuan kami ng malalaking halaga. Isipin nyo? Naniniwala ba kayo na si Senador Marcoleta mangangako ng malaking halaga? Saan kukuha ng pera yan? Alam natin na si Caro Dante ay isang banal at matuwid na politiko. Sabi ko nga sa inyo, parang sa katauhan ni Daniel. Siniraan ng kanyang mga katrabaho dahil sa inggit nilang naramdaman. Dahil pinagkatiwalaan ni Haring Darius nung panahon ng mga propeta. Ginawa ng kung ano-anong kaso. Kaya ngayon, si Marcoleta sinisiraan. Ginawa ng kaso. Yung donasyon, ginawang plunder. No bail pa, hindi pa makapagpiyansa. Isipin nyo anong dahilan nila. Dahil sa kanilang sariling interes, at dito nainggit sila sa taglay na katalinuhan ni Caro Dante Marcoleta.
Kung alam nyo ang kasaysayan ng Biblia ng propeta Daniel na pinagkalooban ng katalinuhan ng Panginoong Diyos nung panahon ni Haring Darius, mga kababayan, sa katauhan ni Marcoleta, ay talagang makikita natin na hanggang ngayon ay nangyayari yung ganyan. Isipin nyo mga kababayan, nainggit sila kay Senador Marcoleta. Kaya anong ginawa nila? Para walang makakita sa kanilang mga gawaing masasama. Di ba, mga kababayan, si Propeta Daniel ginawa ng masama. Bawal sumamba sa kahit anong Diyos maliban kay Haring Darius. Nung nakita nila na nalangin, umaga, tanghali hanggang gabi, si Propeta Daniel isinumbong kay Haring Darius. Nilagdaan naman ni Haring Darius ang batas na pinanukala ng mga sipsip at nanira kay Propeta Daniel na ipapakain sa leon doon sa bangin o yung ngib ng mga leon. Pero nung nangyari, nung itinapon nila si Propeta Daniel, hindi man lang nagasgasan o nakalmutan ng mga leon. Bagkus, ginanon-ganon ni Propeta Daniel ang mga leon na akala mo mga aso, mga tuta na kanyang alaga. So nagtaka si Haring Daniel o Haring Darius, haba, purihin ang iyong Panginoon, Propeta Daniel. Sambahin mo ang Panginoon, mabuhay ka at ang iyong Panginoon. Ang itapon nito mga sipsip na mga kupal ng mga Hestas Barabas ang nanira sa iyo. Itinapon yung apat na siraulong naghudas kay Daniel. Ang nangyari, hindi pa nakatungtong yung apat na hudas. Nagkaluray-luray ang kanilang katawan. Kinain ng buhay ng mga leon. Si Daniel, mga kababayan, ni isang galos o kalmot ng kuko ng leon, walang galos. Hindi man lang nagalusan ang buhok niya dahil nga buhay ang Panginoon niya. Kaya sabi ni Haring Darius, mabuhay ka. Mabuhay ka, Daniel. Purihin ang iyong Panginoon. Buhay ang iyong Panginoon. Kaya dito nangyari kay Marcoleta sa kanyang panahon. So, tayo ba ay nagugulat? Hindi po, mga kababayan. Sino ang makakapagpigil sa mga anak ng Panginoon? Sino ang makakapagpigil kay Marcoleta na ilahad ang katwiran at katotohanan? Wala, kahit sino. Kahit mga leon pa yan. Na gaya ng panahong ito, walang batas. O tuloy pa natin, nakakagulat eh. We don't want to do that. So what he was saying, kami nang bahala, maybe we can start looking for other mga cases pag may mga dinila sa amin sa Senate. So will you turn over mga documents kung ganun? Kasi yung BRC right now, bulk of it, at least yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Rib sa Ombudsman. Kaya nga, yun nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Okay. At yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun. Both the majority and minority members of the Blue Ribbon. Ayun. Yun. Nako, di restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oho. Ay, ang akin lang pangamba, Mukhang yun. na definite na yung sagot ni Senador Erwin Tulfo eh. Ang pangamba ko nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File na ng kaso sa Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat natanungin eh. Oo Di nga. ba? Tama. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, oo. yung 15. Yan. Dalawa lang ang nakasuhan eh, di ba? Oh, ipatawag niya si Kirante. Oo. Yan. Naku, marami matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag niya yung legacy. Naku, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Ah. Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang kasama
katulong mo ang publiko. Totoo. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Pasensya. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na doon sa Nakakaiyak noong ito, mga kababayan nag-iimbestiga ito at dating DOJ Secretary Ayun pa. si Oo. ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Meron siyang mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? konklusyon tsaka biases. Ayun nga. Oo. Di ba? Ito pa ang malala, Jen, ha? Development. May bago. May bago. Pagkatapos na ng pagpupulong, meron kagad nang nangyari. Hindi, bago pa magpulong, ito yung nangyari. Ba, ano yan? Alam mo ba na merong bumaligtad na mga testigo? Testigo ng ombudsman na gagamitin kay dating speaker Martin Romualdez. So nakabaliktad. Pag lumakad ito, naka ano na yung kamay. yung ulo, Nakabaliktad na kung lumakad. bumaligtad. Binawi yung kanilang mga naunang testimonya. Nako. Ako, na-expect ko na yung mga yan talaga. Ang sabi Pwedeng nila mangyari yan. So, sa kanilang statement, napilitan lang sila dun sa pagpapahayag noon dahil may mga pangako daw na bayad. At natakot din sila dyan dahil pinagkakasuhan sila eh. Oo, daming kaso na rin. Iba't ibang cyber lugar. libel eh. Yes, iba't ibang lugar. Meron pang perjury, di ba? Oo. Kaya ngayon gumawa sila ng bagong affidavit at sinasabi nila, hindi po totoo na nag-deliver sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So yung 418, 40 na lang ngayon. Ganun ba ibig sabihin? Ang ginamit kasi ng ombudsman dyan sa 18, 8 lang eh. Paano ibig sabihin? Sa 18 na testigo, Oo. 8 lang ang ginamit ng ombudsman na testigo. Hindi lahat. Hindi lahat ba yun? Oo, 8 lang. Okay. At dun sa 8, yung 4 kalahati ay So apat na lang natira? may ganun? natira pang 4. Ah. Kaya ang sabi nila ay, paano ngayon yan? Ha? Ano ngayon anong sabi ngayon ni Atty. Baligod dyan? At sabi nila, hindi, gawa-gawa lang daw yung una nilang testimonya. O isipin nyo mga kababayan, sabi ni Trillanes po, bumaliktad lang, wala ng kaso. Trillanes, binawi ang reklamo sa 4 na miyembro ng 18 Marines na bumaliktad sa kanilang testimonya. Hala ka, bumaliktad. Isipin nyo mga kababayan, pagbabaliktad ka, wala ka ng kaso. Trillanes, binawi ng reklamo sa 4 na miyembro ng 18 Marines na bumaliktad sa kanilang testimonya. Binaway na ni dating Senador Antonio Trillanes ang mga kasong isinampa niya laban sa 4 na dating sundalo matapos bawiin ang mga ito ang kanilang naunang affidavit at aligasyon na inihain sa kanya sa International Criminal Court at sa ibang pang personalidad. Ayon kay Trillanes, nagpasya siyang bawiin ang mga kaso matapos umatras ang 4 na dating sundalo sa kanilang mga naunang salaysay na naging batayan ng mga reklamong isinampa laban sa kanila. Isipin nyo mga kababayan. Ganyan din sa mga senador, pag bumaliktad, wala ng kaso. Parang Joel Villanueva at Chis Escudero, wala ng kaso. Nung si Marcoleta, hindi bumaliktad, hindi nila nagipit, hindi natakot, tinuluyan. Ginawan ng kaso ni Ping Lacson na inutos ni Dayunyor. Ayun na, yun ang sabi ng mga komento. Iyon. Oo. Hindi, sino bang unang lumapit kay Atty. Baligod? Kasi kung sila ang unang lumapit, ang sabi, tapos ngayon babawiin nila. Mukhang iba na yung kwento nga nila. Na sila ay pinagawa lang ng hindi naman daw Mabigat totoong dito salaysay. ngayon. Oo. Kasi kahit sa korte, no, so, kapag meron kang recantation, yung una mong salaysay, bagay, nakailang revise na yata ang salaysay ng mga 18 Marines eh. And then, noong una, isang consolidated. Oo nga pala, isang salaysay lang. Pangalawa, Pinatawag sila ng NBI. Pinag-isa-isa. Oho. Yung ginamit dito ay isa-isa eh. O isipin nyo mga kababayan, sabi po ng natitira na Marines, tinanggihan namin ang 25 million. Kada isa. Isa sa 4 na dating Marino nagbunyag ng umano'y alok kapalit ng pagbawi ng testimonya laban kay Martin Romualdez. Isipin nyo mga kababayan na kada isa may 25 million na alok na pabuya pag bumaliktad. Isa sa 4 na dating membro ng Philippine Marines na nanindigan sa kanilang testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabing inalok sila ng hanggang 25 million kapalit ng pagbawi ng kanilang mga naunang salaysay. Isipin nyo mga kababayan, 25 million. Ayon sa dating Marino, tumanggi silang bawiin ang kanilang testimonya sa kabila ng umano'y malaking
halagang inaalok sa kanila, iginate niya na pinili nilang manindigan ang kanilang mga sinumpang pahayag. Isipin nyo, ang pahayag ay lumabas sa gitna ng mga ulat na 4 na iba pang dating bodyguards ang nagsumiti ng mga bagong affidavit na binabawi sa kanilang mga naunang aligasyon laban sa ilang matataas sa personalidad. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa ebidensya sa publiko upang mapatunayan ang umano'y alok na 25 million. Ayan na sinasabi natin mga kababayan. Yun yung binabawi nila. Oho. Ang sabi naman ni Attorney Levy Baligod, Nako. Oho. kami mangangako ng malaking pera. Ako nga walang pera. Oo nga, yung pampiyansa niya yata, namumroblema na sa ngayon eh. Pero ang Diba? sabi niya, ang ginagawa lang namin, tinutulungan yung mga pamilya nila na magbigay ng halimbawa sa medical assistance. Pero wala daw katotohanan na siya ay nangako ng malaking salapi kapalit ng kanilang pagtestigo. Ang kino-quote daw niya si Mike Defensor tsaka si Senador Marcoleta eh. Allegedly, yun ang sabi ng mga Marines. Ay, ganun ba? Oo. Hindi, ang pagkakaano ko ay si Baligod ang nangangako. Yun nga, ang At sabi si- daw, diba sinabi ni Baligod? At ang kino-quote daw niya, Ni yung, Baligod. ni Baligod, yung dalawang yung senador. dalawa. Yun nga, yung senador Oo, bahala. Oo. Pero, Ang problema mo, ako, sa tagal kong pagkakilala kay Senador Marcoleta, hindi naman mangangako para gumastos. Nelson, ano ha? ayun nga, oo. Aywan ko lang, yung Mike Defensor, hindi ko naman kilala personal yan. Nakilala natin siya as Mike Defensor. Pero yung kilala na as in personal, nakakilala, ay hindi natin kilalang personal yung Mike Defensor. Ngayon ang tanong, Oo. dahil ba dyan ay maapektuhan na ang kaso ni dating Speaker Martin Romualdez? Kasi sila yung testigo dyan eh. Ay ako sa tingin ko, may malaking epekto yan, Nelson. Ganun ba? May epekto yan. Oo. Ano magiging epekto niyan? Ano sabi ba ng ombudsman? Iatas na nila kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya patong na kaso. Ito ang sabi At ngayon. mismo nga Pangulo, mismo ang Pangulo nagsabi. Tsaka mapapahiya sila, di ba? Oo. Pagka hindi nila tinuloy. Yun na nga. Ito ang sabi ni Ombudsman Crispin Rimulya. Ayan, iyari na siya. Oh. Alam mong sabi ni Ombudsman Tungkol dito kay Martin. tungkol dito sa Pag-atras ng apat? Oh. Meron ba tayo? Ang Ano sabi niya, ang sabi ng Ombudsman, tuloy ang kaso. Yan ha. Oh. Kanino? Sa apat? Yung apat ang kaso. Ay, kasi sila ngayon ang tagtad ng kaso eh. Oo nga. Di ba? Oh. Ang sabi ng Ombudsman, noon pa naman namin nakita na hindi magandang yung papalit-palit ng testimonya yung mga yan eh. Oo. Oo. Bilang isang abogado, kapag kasabi ko nga, yung una-unang salaysay mo, binago mo. Oo. Tapos binago mo, ngayon may recantation ka pa. Ang bigat niyan. Ayan mga kababayan ko, wala, hindi na paniniwalaan ng taong bayan yan. Yung una, nakatakip yung mga, itong ikalawang pagkakataon, yung 4 na Marines, nang bumawi ng kanilang mga salaysay, nakamaskara na. Nung unang nagsasabi sila ng katotohanan, hindi sila nakamaskara. So, ibig sabihin, yung unang ginawa nyo, sa tingin nyo, yung mga Pilipino, mga bobo, mga tanga, mga inutil, hindi kami pinanganak kahapon para paniwalaan kayo. Nung una, hindi kayo nakamaskara. Kitang-kita yung mga kulangot at mga malalaking mga mata at mga kung ano-anong mga butlig sa mukha nyo. Mapapogi man o mga magagandang lalaki kayo. O ngayon, bakit? Nakatakip ang mukha nyo. Sinong niloloko nyo? Di ba mga kababayan? Sinong inutil na maniniwala sa inyo? Tapos sasabihin nyo, we are the Marines, we are the Marines. Tapos lolokohin nyo ang taong bayan? Malamang tinakot ito mga kababayan ko. Yan lamang ang ating bahagi. I-share at i-like po ito mga kababayan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na si Senador Marcoleta makalaya at pag nakalaya ito alam na. Sasampigain lahat kayo. Kagaya ni Propeta Daniel. Ipinakain man siya, ipinalapa sa layon pero hindi nagtagumpay dahil inalalaya ng tunay na Panginoon. Ang nasira at kinain yung mga sipsip at nanira sa kanya. Yan po ang ating bahagi. Salamat po.